Sa lahat po na ngayon pa lang ay nakadalo, taas nga po ang kamay. Ayan, good morning po sa inyo, no? At gusto ko ipaabot sa inyo na walang ibang itinataas dito sa church kundi si Jesus. Amen? Si Jesus lang, wala nang iba. Amen po ba? Okay. So, kung tayo po ay lilingon at magmamasid sa nangyayari sa mundo natin, ang daming takot na kinakaharap ng maraming tao. Amen po ba? Natatakot sa pandemic na dumating? Natatakot ito na ba yung huling panahon? Natatakot kasi babalik na ba si Jesus? Ang dami nating pangamba na kumbaga sa ating pananaw, totoo bang mangyayari ang lahat ng ito? Alam niyo po, kung tayo po ay magbabasa ng Biblia, kailangan mangyari po ang lahat ng ito kasi ito ang kaganapan ng hula ng salita ng Diyos. Amen po ba? At kung may nangyayari man ngayon, ibig sabihin, nasa huling panahon na po tayo. Hello? Kung nangyayari man ang mga bagay na kinatatakutan ng maraming tao ngayon, may digmaan, may kahirapan, may pandemic, yung pestilence na yan, lahat po yan ay sign, lahat po yan ay bahagi ng hula ng salita ng Diyos na mangyayari sa huling panahon. So magpasalamat tayo sa huling panahon na tayo. Malapit na nating makamtan ang pangarap ng Diyos sa atin na isama tayo sa kabilang buhay. Hello? Gusto ba niyong makasama na ang Panginoon? Palakpakan niyo ang Panginoon. Ngayon po ay pag-usapan natin sa aklat po ng Thessalonica, 1 Corinthians chapter 15, 52 to 53. Babasahin po natin ang mga talatang ito para maging malinaw po sa atin. Kasi marami nag-aalumihanan. Ano ba mauuna, Lord? Second coming? Tribulation? 1,000 years na mag-reign ng Lord? O rapture? 1 Corinthians chapter 15, verse 52 to 53. Ang title ko po ngayon ay, Handa Ka Na Ba? Are you ready to meet the Lord thy God? Handa ba tayo? Ready ba tayo na masumpungan o matagpuin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Parang lagi ang amen nyo bitin, ano? Amen po ba? Okay. Okay. Ang pag-usapan po natin ngayon ay yung sequence. Ano ba ang mauna? Rapture? Tribulation? Second coming? O millennial reign? Yung tinatawag na 1,000 years na magre-reign ng Lord. Sa mga bago, gusto ko ipaunawa, ang ating pag-uusapan yun ay about the rapture. Ang sabi ng Bible, in a twinkle of an eye, mawawala yung mga anak ng Diyos. Amen po ba? Pag sinabi nating rapture, sa Greek word, ang ibig sabihin ay harpeso, o ibig sabihin, ito po ay pagdagit ng Diyos sa alap-ap. Ibig sabihin, yung mga namatay kay Kristo, in a twinkle of an eye, mababago po yan. Unang nangamatay ay babaguhin, pangalawa tayo po na mga buhay ay kukunin saklit lang. Gaano kaya kabilis ang isang kisap mata? Ang word na rapture ay wala po sa Biblia. Pero hindi natin pwedeng pasinungalingan yung word na snatch away. Ibig sabihin yung kukunin ka. Amen po? So rapture ay napakahalagang pinag-uusapan. Sabi ng iba, dadaan daw tayo sa tribulation. May tatlong bahagi ng paglalarawan ang rapture o yung pagbabalik ng Lord sa bundong ito na sinasabing rapture. Una, yung tinatawag na pre-tribulation. Hindi na raw po tayo dadaan sa tribulation.
Kukunin muna ang iglesia bago po dumating ang mga untribulation. Ang tribulation po yung 7 years tribulation na darating, at pag dumating po ito, kawawa po ang mga maiiwan. Talaga pong wala ng mercy po dito, wala ng habag. Babagsak talaga ang puot ng Diyos. Ang sabi po dyan, sa pre-tribulation, hindi po tayo dadaan sa paghihirap. Ang ng Diyos, ito po yung pananaw patungkol po sa pre-trib. Amen po ba? So masarap pong ganon. Naniniwala ba kayo doon na masarap yung mauna muna tayo bago dumating ang paghihirap sa mundo? Kasi pag dumating ang tribulation, nandyan po yung tatakan, nandyan po yung pugutan ng ulo. Paninindigan na ninyo kung Kristiyano kayo o hindi. Pag hindi kayo nanindigan bilang Kristiyano, ang gagawin sa inyo, ay siyempre, kanya ka, tatatakan ka. Pero kapag ikaw ay Kristiyanong naninindigan, pugot ulo, o kaya babalatan ka ng buhay para lang magpatataka. Ang rapture po, ang sabi po dyan sa pre-trib, ibig sabihin, hindi tayo dadaan doon. Gusto ba nyo magdumaan? Hello? Parang ayaw nyo, gusto nyo sumama sa kahirapan? Una ay pre-trib. Kukunin muna ang church bago mangyari ang tribulation. Yun po'y pananaw. Sabi ng iba, ang rapture daw ay post-trib, mid-trib. Ibig sabihin, kalagitnaan. Pag sinabing kalagitnaan, mayroon pong 7 years tribulation. Ang kalagitnaan, mayroon 3.5 year. At yung 3.5, magpapanggap po ang Antikristo na siya ay mabait. Kaya nga antay Ako niya Antikristo. Pag sinabing antay, ibig sabihin katulad ni Kristo. So kung siya po'y magpapanggap, bibigyan niya ng solusyon ang lahat ng problema ng mundo. Economy, religion, lahat ng kahirapan, bibigyan ng solusyon ng Antikristo. Kaya maraming tao malilinlang. Maniniwala sila na ngayon palang dumarating ang Kristo. Sa Israel po hanggang ngayon, marami po sa kanila hindi naniniwala dumating na ang Kristo. Kaya sila nag-iintay. Kaya pag pinag-usapan natin ang pagbabalik ng Diyos, may unang pagdating, first coming. At ang unang pagdating ni Jesus ay nung siya ipanganak sa sabsaban. Amen po ba? At may pangako ang Biblia na siya ibabalik. Ang sabi doon, ito yung second coming. Pero hindi po tayo doon nakatutok. Nakatutok po tayo sa unang sequence. Dapat ay mauna ang rapture. Amen. Kaya yung 3.5 year, kapayapaan yun. Pero pagdating ng 3.5 na natitira, pugutan na ng ulo yun. Magpapakilala na ang Antikristo sa iyo. Ako ang Antikristo at ang hindi maniniwala sa akin, pugot ang ulo. Amen po ba? Kayo ba'y naniniwala nandito na ang Antikristo? Wala pa sinasabi ang Bible. Pero yung kanyang espiritu, yung nangyayari ngayon, ay gumagalaw na ng palihim ang espiritu ng Antikristo. Amen po ba? Kasi sa Bible, alam nyo, habang binabasa ko po ang Bible, ngayon ko naintindihan na parang mas malinaw yung naunang dalawa, yung pre-trib at saka yung post-trib. Ibig sabihin, yung post-trib, yung mid-trib, ibig sabihin yung kalagitnaan. Kasi sa kalagitnaan, kung tayo man ay dumaan sa 7-year tribulation, yung kalahati lang, yung 3.5 years, hindi pa tayo makakaranas na matinding andoon. Hirap. Kayo kung tatanungin kayo, saan nyo gusto? Sa panguna, pangalawa o pangatlo? Ha? Sa panguna. Bakit? Ay, hindi ka na dadaan ng hirap So sabi ng iba, sa panguna, pastor! Kasi ganito po ang sequence. Ang una pong sequence ng mangyayari sa huling panahon, una ay rapture, tribulation, second coming. Kasi sa second coming, dadaan po yung tinatawag na Battle of Armageddon, na maglalaban ang matuwid at saka ang masama. Pagkatapos ng Battle of Armageddon, 1,000 years, si Jesus Christ ay bababa sa lupa para maghari ng 1,000 taon. After ng 1,000 years, pakakawalan uli si Satan, mansisila uli siya. Pero maikling panahon na lang yon at siya po hatulan na, itatapon na po siya sa impyerno. Amen po ba? Kumbaga sa panahon yon, ikukulong pa lang siya. At sa panahon ng 1,000 years na yon, alam niyo po ba ang mga tao
walang kaguluhan. Kasi si Jesus Christ ang kasama natin doon. Walang kaguluhan. Sa Battle of Armageddon, sige ho. Sa Battle of Armageddon, kasama po tayo para digmain ang kampo ni Satanas. Hello? Sinong kasama? Tayo! Kaya ibubuhos mo na talaga ang lakas mo doon. Ikaw, pinahirapan mo, tatay ko. Lahat ng ginawa nyo sa mga lingkod ng Diyos, pinugutan ng ulo, kayo naman. Bakit? Kasama tayo ng hari ng mga hari. Tandaan natin, ang pagbabalik ni Jesus Christ, nung siya po'y dumating noong una, siya po ay mababa. Sa sabsaban siya nasumpungan. Pero sa pagbabalik ni Jesus Christ, siya na po ay conquering king. Siya po ay mandirigma na mananagumpay. Amen po ba? Kaya sabi ng Bible, you are more nagumpay, kasama tayo ron, yung mga righteous. Kasi alam niyo bakit? Ang rapture po, ang ibig sabihin, pag ikaw ay na-rapture, mag-glorify body ka. Mawawala yung luma mong katawan. Papalitan ng bagong katawan na hindi nabubulok. Na kahit po ang pader, lalampas ka. Bakit? Glorify body ka eh. Amen po ba? Yan ang rapture. So pag ikaw ay dumaan dyan, sarap nun. Naalala niyo si Jesus Christ? Sa Acts, sa John chapter 11 o ganun, mababasa po nyo hanggang pataas, si Jesus Christ nabuhay mula sa mga patay. Amen po ba? At nung siya'y mabuhay mula sa mga patay, nag-uusap-usap ang mga disciple. Sabi ni Tomas, maniniwala lang ako na nabuhay si Jesus mula sa mga patay kung makikita ko ang butas ng kanyang palad at ng kanyang tagiliran. Sa hindi niya inaasahan na ba nagkukwentuhan sila, biglang lumabas si Jesus Christ sa pader. Bakit? Glorify body na si Jesus eh. Hindi na kayang pigilan ng natural law. Yung natural na katulad dito, hindi na kaya mapipigilan. Lumusot siya. Sabi ni Tomas, sabi ng Lord, Tomas, nung makita ni Tomas, sabi ni Tomas, Diyos ko, Panginoon ko, bigla siyang napasigaw. Bakit? Nakita niya si Jesus. Mga kapatid, hindi na po tayo mapipigilan ng mga bagay niyan. Ang tanong, sabi ni Jesus Christ kay Tomas, ang multo, walang buto at laman, pero tingnan mo ako, Tomas. Ay si Jesus Christ nang mabuhay mula sa mga patay, kumain pa nga eh. Ibig sabihin, kakain tayo. Kahit glorified body, kakain tayo. Hello! Abay, para namang napaka-boring naman pagdating natin sa heaven, dito kumakain. Hindi para lang tayong robot noon. Hindi. Sabi ng Bible, thy kingdom come, thy will be done on earth. Katulad ng langit. Di parehas lang. Amen po ba? Pero glorify body tayo. Ang rapture, pag binago ka ng Diyos, inatuwing kalapanay, mababago ang katawan mong nabubulok. Papalitan ng hindi nabubulok. Kaya ikaw ngayon, magiging masaya na. Amen po ba? Kaya pagdating ng Battle of Armageddon, kasama ka, ikaw na nagpahirap sa pamilya namin, ito ang bagay sa iyo. Hindi, ikaw makikinig. At ang sabi ng Bible, natalo ang kampo ni Satanas at ibubulit sila sa impyerno. Oh. Gusto niyo ng rapture? Binibigay ko pa lang yung side, ha? Ako, naniniwala ako, nasa dalawa tayo. Pre at saka med. Bakit? Ang sabi may babasahin po tayong talata dito. Sabi po ng 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 8. Ang pinakikita po dyan, pag binasa niyo po yung talatang yan, pinakikita ng Lord dyan, Ate May, ang sabi po dyan, hindi darating ang suwail po ay ang Antikristo, hanggat may hadlang. Ang sabi ng Bible, sino ang hadlang? The Holy Spirit, at saka kayo at ako. Hanggat hindi inaalis ang hadlang, hindi darating ang suwail. Ang suwail po ay Antikristo. So maliwanag, pakibasa. Ikalawang Thessalonica 2 verse 3 to 8. Pakibasa, Ate May.
Ang sabi po dyan, hanggat may humahadlang, hindi pa darating ang suwail. Kaya kayo huwag matakot kung may Antikristo na. Hello? Pag inalis lang ang hadlang, tandaan natin, ang hadlang, kaya hindi makagalaw ang Antikristo ngayon ng hayagan, ay ang Holy Spirit at kayo at ako. Amen po ba? Kaya sabi doon, kailangang i-rapture muna ang church. At pag na-rapture na ang church, mahahayag na ang Antikristo. Anong sabi dyan? Papasok po siya doon sa templo, sa Israel. Alam nyo ba, ang Israel, pag pinag-aralan natin, yung temple na itatayo ngayon, yun po yung templong papasukin ni Antikristo. Bakit po? Hindi maitayo-tayo ang temple kasi po nandun yung mosque. Ang mosque po, ito po yung tinatawag na Dome of the Rock ng mga Muslim. Yung tinatayuan ng Temple of Solomon nung araw, nahagi po nila yung kalahati. Kaya hindi po maitayo yung temple. Doon po ulit itatayo yun eh. Kaya kailangan magkasundo ang Israel at saka ang Palestine. Pag sila'y nagkasundo na at inalis na yung Dome of the Rock, itatayo na yon. Ibig sabihin, malapit nang dumating ang Antikristo. Pero bago mangyari yon, sabihin mo sa katabi mo, kunin muna tayo na Diyos. Hello? Alam niyo po yung word na in a twinkle of an eye, hindi ka mamamatay. Hindi ka makakaranas ng kamatayan. Gaano ba kabilis yung kisap mata? Di nga, kumisap nga kaya? Matindi, wala pang seconds yan eh. Di ba? Pag kisap mong ganyan, wala ka na. Kaya yung pinakita nating rapture, napansin nyo, naiiwan yung damit. Nawawala yung tao. Ito yung katotohanan na gusto kong makita ninyo. May 5 bagay po ako sinulat dito na dapat nating maintindihan. 5 bagay na dapat nating malaman. Una, ang unang bagay ay malaman natin mawawala ang lahat ng nakay Kristo. Hello? Ayun yung pumalakpak. Ibig sabihin, lahat ng Kristo kukunin ng Diyos. Lahat ng naniwala, lahat ng sumampalataya, lahat na naglingkod sa Diyos at kinilalang anak ng Diyos, kukunin ng Panginoon at sila'y mawawala. Amen ba? Ang sarap po na kunin tayo ng Diyos. Di ba sabi ng Bible, sa pagtunog ng trompeta, di ba? Sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. In a twinkle of an eye, di ba? Sabi niya isang sa pakakak. Ano ba yung sabi diyan? Sa Corinthians, Di ba? Yung sa pakakak, yung trompeta, tumunog. Tapos biglang sa isang kisap mata, kinuha ka. Alam niyo, ang sarap po ng kinukuha ng Lord. Bigyan ko kayo ng sample na kinuha ng Lord. Si Enoch. Sino nakakilala kay Enoch? Si Enoch po sa Genesis. Mababasa po niyo yun. Amen ba? Mababasa niyo yun. 365 years old siya nung kinuha ng Diyos. Magkasama sila ng Lord naglalakad. At dahil ang Lord ituwan-tuwa kay Enoch, dahil sabi ng Bible, sa buong panahon niya, lumakad siyang kasama ng Diyos. Amen. Sa tuwan-tuwa, habang tuwan-tuwa si Lord kay Enoch, sabi ng Lord kay Enoch, ay sama ka na sa akin sa langit. Tingnan niyo mabuti, sama ka na sa akin. Biglang nawala, kasama na ng Diyos. Hello! Ito pong rapture na sinasabi ko, wala sa Bible. Pero may nangyayaring mga eksena sa Biblia na biglang nawawala. Si Elijah, sino nakakalala kay Elijah? Di ba kinuha ng karwahe? Di ba kinuha ng karwahe? Sabi ni Elias, kasi yung kanyang disciples, Elias. Sabi ng mga prophet, kukunin na ang amo mo. Alam ko, kukunin nga siya. Huwag kang maingay. Buhay ang Panginoon. Hindi ako papayag. Hindi niya ibigay sa akin yung kapangyarihan niya. Alam niyo, biglang kinuha siya ng chariot. Grabe, kinuha si Elijah. Inangat sa kalangitan. Nawala na siya. Na-rapture siya. Ito ang gusto ko i-point. Kung nangyari sa Old Testament yung ganyang rapture o yung nawala, hindi ba posible na mangyari na ang Diyos ay babalik sa pamamagitan na inating kilapanay? Hello? Hindi ba posibleng mangyari ang rapture? Pwede!
Nangyari na nga sa Old Testament eh. Ginamit na nga silang halimbawa eh. Kaya mga kapatid, dapat excited po tayo. Magkikita-kita po tayo sa heaven. Matindi, no? Ang rapture po ay ganito. Pag na-rapture ang church, magkakaroon ng 7 years, celebration sa alapaap. 7 taon na celebration. Bakit? Kasi papasok yung eksena ng the bride of Christ. Magkakaroon po ng kasalan. Ikakasal si Kristo at saka ang church. Amen po ba? At magsa-celebrate tayo ng 7 taon doon. Habang sa lupa ay 7 taong kapighatian. Kaya pag naiwan ka sa lupa, ikaw makakaranas sa matinding parusa ng Antikristo. Bakit? Ibubuhos niya ang kanyang puot. Galit na galit siya sa tao. Ang gusto niya lahat ng tao makasama niya sa impyerno. Hello? Gusto ba natin na makasama sa rapture? Sabi mo sa katabi mo, mawawala ka sa isang kisap mata. Amen? Mawawala tayo sa isang kisap mata. Marami rapture ay bata. Kaya maraming mga magulang. Alam nyo, tingnan mabuti. Pag nawala ka, sa Amerika po, pag pinag-usapan ng rapture, hindi po sila kumukuha ng piloto na lahat ay hindi Kristiyano. Ang ginagawa po nila, isang Kristiyano at isang hindi Kristiyano. Bakit? Kasi alam nila yung rapture. Pag nagkaroon ng rapture, magkakaroon ng chaos. Baka bumagsak ang eroplano. Pag gano'n ng rapture. Kaya halos ang driver nila, may kapartner na born again. Ang grabe, Sa Amerika po yun, kasi ang Amerika ay Christian nation. Alam nila yung mangyayari, kaya ang ginagawa nila, isang unbeliever, isang believer. Ang pilot ay tigisa. Para kung mawala man yung Kristiyano, may magdadrive pa rin ng ng eroplano. Ay paano ko hindi nakaprepare? Talagang matindi, maraming mga mamamatay. Magkakaroon ng banggang, kaya ang tawag nun chaos pag nagkaroon ng rapture. Bakit? Mawawala. Ang marami sa mawawala ay mga bata. Yung bata po na ang edad ay 5 taon pababa, ha? Pero kung ikaw ay pataas na, ay qualified ka na sa impyerno pag hindi ka nagsisi. Amen ba? Yung mga pababa, mga 4 years old hanggang pababa, mawawala po yan. In a twinkle of an eye, mawawala po yan. Pero matuwa po kayo. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, nakilala ko siya. Kasama kang mawawala sa mundong ito. Amen ba? Hello? Pero mayroon pa pong dapat yung malaman. Hindi lahat po makakasama. Iyon yung mabigat. Hindi lahat makakasama. Ang sabi po ng Bible dito po sa Luke chapter 17, 34 to 36. Pakibasa atin may. Sa Lucas 17, 34 hanggang 36, may sinasabi po ang Biblia dyan. Hindi lahat ay makakasama. 17. Nababasa ba dyan? Hindi ko na kasi gano'ng mabasa eh. Okay. 17. Anong sabi niya? Pakibasa. Lucas 17 verse 34 to 36. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may 2 taong nasa isang higaan. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan naman ang isa. May 2 lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Sabi dyan, may natutulog na 2. Yung isa ay mawawala, yung isa ay matitira. Marami pong kinote sa Bible, yung isa, 2 nagigiling, yung isa ay kukunin, yung isa ay maiiwan. 2 nagbabayo, yung isa ay kukunin, yung isa ay maiiwan. Ibig sabihin, hindi lahat makakasama sa rapture. At ito yung malungkot, mga kapatid. Lahat ng parusa, lahat ng galit ng demonyo, lahat ng kaya niyang gawin, gagawin niya sa tao yan. Kaya sabi ng Revelation chapter 9, sa panahon ng tribulation, hahanapin ng tao ang kamatayan, hindi nila masusumpungan. Kahit sila'y magpakamatay, hindi nila masusumpungan ng kamatayan. Bakit? Yun yung matinding puot ng demonyo sa tao.
Basahin niyo ang Revelation chapter 9. Sabi doon, ilang buwan nilang hahanapin ang kamatayan, hindi lang masusumpungan. Bakit? Kaya kawawa po yung maiiwan. Sabi ko kanina, hindi lahat ay makakasama. May maiiwan. Napasin niyo yung pinanood natin noong nakaraan? Di ba may mga naiwan? Nagulat pa sila. Ha? Aba, nagulat Nawala yung katabi. Tapos yakap-yakap, damit na lang ang natira. Sino ang gustong maiwan? Ba, wala nagtaas ng kamay. Ako lang? Ay, hindi Hindi ako papayag. Amin po ba? Huwag kang pumayag na maiwan ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag! Mamaya, pag-usapan natin para hindi ka maiwan. Baka narito ka lang sabi, hindi ako papahayag na hindi maiwan. Wala ka namang gagawin. May gagawin ka. Hello? Kaya dapat po, huwag po tayong pamayag na tayo po ay maiwan. Huwag tayong papahayag, mga kapatid. Sino po ang dapat nating ipag-pray? Kayo ba papayag ba maiwan ang pamilya nyo? At gusto ko maghamon sa inyo, kung may rapture na mangyayari, anong ginagawa natin para sa pamilya natin? Nilalaban ba natin sa Diyos yan? Sabihin na nilang tayo makulit. Sabihin na nilang tayo ay so stubborn talaga tayo para sa kanila. Sinasabi natin, mahal ka ng Diyos. Alam mo ba? Huwag kang tumigil na magsabing mahal sila ng Diyos. Kasi pag tumigil kayo, walang magagawa ang Diyos. Amen po ba? Nakikita ng Lord ang puso natin. Ayaw natin sila'y mapahamak. Ayaw natin sila'y maiwan. Ngayon, kung gusto mo silang maiwan, di mag-active ka sa church, bahala sila. Hindi ganun Hindi ganun ang puso ng Diyos. Alam niyo ba ang puso ng Diyos? Ang desire niya, lahat ng tao maligtas. Kaya dapat, huwag tayong pumayag, maiwan sila. Alam niyo po, ang sarap-sarap ng rapture. Hindi ko po manaranasan, pero alam ko masarap. Bakit? In a twinkle of an eye, hindi ka na dadaan sa kahirapan. Hindi ka na makakaramdam ng sakit ng katawan. Ang sarap, no? Kukunin ka na lang. Shh! Noel, handa ka? Are you ready, mga kapatid? Hindi, natutuwa lang ako kay Kuya Noel dahil na naginip ng rapture na iwan daw siya. Pero ngayon hindi na. Ayaw, hindi na. Talagang, huwag kang pumayag, kapatid. Hallelujah, pwede ba natin palakpakan ng Lord? Hallelujah. So huwag kayo pumayag na maiwan, ha? May maiiwan talaga Sinabi na ng Bible may maiiwan, may kukunin. So, sana nakalinya tayo sa kukunin. Amen po ba? Parang nakapila ka. Para bang magka-cut off tayo ng alas 12. Lord, 55 5 minutes na lang. Nasa pangilang ka pa, Lord. Dapat talaga makasingit ka agad. Bahala na, basta kasama ko. Amen po ba? Mahalaga nakasama tayo. Sino rito yung relax na Kristiyano? Ha? Relax? Ha? Sinong relax dito? Si Jello? Oh, ay naku, matindi. Dalawang klase ang relax. Relax ako kasi alam ko ligtas ako. Kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka natatakot sa rapture. Bakit? Ang kukunin ng Lord yung ligtas. Tanong yung sarili mo, ligtas ka ba? Kung ligtas ka, ba't ka matatakot? Ang sabi ng Bible, ang lahat ng sumampalataya na nalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Meaning, may kaligtasan ka. Kaya ba't matatakot ka? Sa rapture, hindi po natatakot ang anak ng Diyos, ha? Yung bang, Lord, baka ako'y maiwan. Baka maiwan ka dahil may ginagawa kang hindi tama. Kaya sobrang relax ka naman. Hindi mo na inisip ang Diyos. Amen po ba? So, hindi dapat natatakot ang mga anak ng Diyos. Pangatlo, gusto ko malaman natin, walang nakakaalam kung kailan ang rapture. May nakakaalam ba? Ang dami nag-predict. 2011, 2001, and 2000 years, nag-predict sila lahat. Sabi nung iba, darating na si Kristo.
Sabi naman ng Pilipinas, dumating na si Kristo sa kaanyuan ni Kibuloy. Ay, hindi. Si Kibuloy po ay nagkiklaim na siya ay si Jesus Christ. Amen? Ang dami na-claim, basahin niyo po, ang dami na-claim na sila ay si Kristo, yung alam niyo, yung bahay faith. Sabi ko, nakausap ko sila, sabi nila, hindi po, si Kristo po ay nasa Middle East na. Matindi. Sa ibang katauhan. Ayan, sabi ng Bible, huwag kayo maniwala kung nandun ang Kristo narito. Sapagkat ang pagdating niya, makikita ng lahat ng tao. Hello? Nung panahon ni Jesus, ay posibleng makita siya sa kanyang pagbaba. Nung siya po'y umakyat sa Jerusalem, doon din siya bababa sabi ng Bible sa Acts chapter 1 verse 11. Ngayon, pag siya'y bumaba, makikita na sa ngayon. Wala nang imposible sa ating technology. Amen po ba? Ay, yung mukha mo nga natatransfer ng Canada Bakit? Pagtingin doon oy, ikaw pala yan. Nasa Pilipinas ka, napunta ng Canada mukha mo. Wala nang imposible ngayon. Kaya pag dumating ang Panginoon ngayon, sabang bumababa siya sa Jerusalem, makikita ng lahat ng tao yan. Hello? Kaya huwag kayong maniwala na nandyan ang Kristo. Ang totoo, walang nakakaalam ng pagdating ng rapture. Pero, gusto kong ipaliwanag sa inyo, may mga signs. At darating ang rapture doon sa panahon ng huling panahon. At nasa huling panahon na tayo. Pumasok na tayo sa huling panahon. Ang unang eksena, ang unang sequence ay rapture bago ang tribulation. Yung matindi yung Great Tribulation na yan. Ano ba mga palatandaan ng Great Tribulation? Kung pag-aaralan po natin ang Israel, ibabalik po pag ang Israel po, binabalik na po sila, yung mga nasa ibang bansa, sign po na malapit na talagang dumating ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kapag binibuild na po yung temple ng Jerusalem, itinatayo na. Actually po, pag pinag-aralan nyo po ngayon, i-research nyo, lahat na po ng gagamitin sa pagtayo ng templo, nakaprepare na. Iniintay na lang po yung peace treaty ng Israel at saka ng Palestine na pag-usapan na itayo ang temple doon sa Dome of the Rock. Aman po ba? Pero nakaprepare na. Ano po yung mga signs ng pagbabalik ng Lord? Sinasabi ko lang kasi yung rapture ko na Ang una, may mga signs ng digmaan, ng lindol, ng kahirapan, ng taggutom, ng pestilence. Ang pestilence po yung pandemic na yan. Na-prophesy na po yan. Hello? Maraming mangyayari sa huling panahon. At mag-a-arise po ang dyablo sa huling panahon. So ang aking gusto i-point, walang nakakaalam. Ang nakakaalam lang ay ang Ama kung kailan babalik ang Panginoong Jesucristo. Pero ang sarap po talaga ng rapture Ini-imagine ko lagi siya. Kagabi nga, sabi ko, Lord, baka pagpikit ng mata ko ngayon, kunin mo na kami pwede mangyari. Wala kasi nakakaalam Hello? Walang nakakaalam kung bukas, mamayang gabi, sa susunod na araw. Pero ang maganda, handa ka ba? Are you ready? Sabi mo sa katabi mo, handa po ako. Aywan ko lang ikaw. Ayan. Ha? Hindi ko alam ikaw kung handa ka. Dapat maganda ka. Amen po. Pang-apat na gusto ko malaman ninyo, ang rapture, hindi ka na makakaranas ng kamatayan. Hello? Hindi ka makakaranas ng kamatayan. Ang sarap na po ng ating iniintay. Sabi ng John 14:6, John 14 verse 1 to 3. Basahin natin. Ang sabi diyan, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at sa akin, sapagkat doon sa bahay ng aking Ama, maraming silid, maraming mansyon. Sabi niya, pumaparoon ako. Sabi ng Lord, pupunta ako doon, makyat. At ang sabi niya, ako'y babalik at isasama ko kayo dito. Hello? Isasama tayo. Sabi ko nga gaano kaya kaganda ng bahay ko doon ngayon? Sabi ko, Lord, wala man akong bahay na kasing ganda ng mga bahay na pinakikita sa YouTube. Mas maganda ang bahay ko dyan. Hello?
Sipin mo, lahat ng magaganda, pinakikita kay Pacquiao, kay ganito, ganito, gaganda ng bahay. Pero kung gaano ka katagal naglingkod sa Diyos, ganoon gumaganda ang bahay mo. Ay yung bahay ko siguro sa langit ay puro ginto yon. Oh, ay ginto lang ang sinabi ko ha. Alam yung bakit? Ay ano lang kalsada lang ang ginto doon eh. Buti ang ginto lang eh. Oh, ay baka kako nandun yung mamahaling bato na sinasabi ng Revelation, 12 mamahaling bato nakalagay doon sa bahay mo. Oh, sarap no, no? Ang yun daw tagiliran ay kristal. Diba nilarawan ang heaven? Sa heaven walang pagluha. Wala nang kahirapan. Happy na lang daw, sabi ni Jello. Sa heaven, ang sarap doon, walang beer. Ay, di ba? Sabi nung kanta, sa langit wala nang beer. Hindi doon. Hindi ganoon. Sa langit, punong-puno ng masasarap na inumin. Hello? Walang kalungkutan. Walang kabiguan. Hindi ka na mabibigo sa babae o sa lalaki. Hello? Hindi ka na mababasted. Oh, wala na eh. Sabi nga rito, dapat nating malaman, wala nang wala ko. Hindi na, mami. Sabi doon, Revelation chapter 11 verse 3. Ay, wag na natin basahin yan. Okay. Ang sabi po dyan, doon daw po wala ng kamatayan eh. At hindi tayo dadaan sa kamatayan. So mag-i-enjoy tayo doon. Alam niyo ang iba, pag pinag-usapan ng langit, sino sumama sa langit? Taas. Masarap ano? Sino ang gusto sa impyerno? Wala eh, walang nataas ng kamay. Pero tingnan mo ang buhay, pang impyerno. Amen? Sino ang gusto sumama sa heaven? Sino sa impyerno? O, ayusin ang buhay. Dahil ang buhay natin minsan pang impyerno. Amen ba? Sabihin natin sa heaven, ay ang heaven ay mayroong qualification. Amen ba? So lahat po tayo, isasama ng Lord in a twinkle of an eye. Panlima, ang rapture, ang dakilang pag-asa ng mga anak ng Diyos. Ang tawag the blessed hope, pinagpalang pag-asa. Kaya pag ikaw ay may pag-asa, may magandang buhay. Amen po ba? Pag ang tao ay wala ng pag-asa, wala ng magandang buhay yan. Dahil meron tayong pag-asa, itong inihanda ng Diyos sa langit na ito, itong rapture na ito, kaya ako'y naniniwala, prepare nyo ang buhay natin, malapit na ang rapture. Ayaw nyo maniwala, parang isa lang nakarinig kong umimin ha. Malapit na! Hindi ko lang alam kung 1,000 taon pa. Hindi. Basta ramdam ko, malapit na po. Kasi po, papasok na po yung nangyayari ngayon. Lahat po ng signs na nangyayari sa pagdating ni Jesus Christ, nangyayari na po. Kaya ipag-pray din po natin ang ating bansa. Kasi ang iniintay na lang po ng Amerika, ng Australia, ng Japan, ang Pilipinas ay mag-declare ng digmaan laban sa China. Ay kung mag-iisip kayo ng malalim, bakit galit na galit ang Hapon noon? Kaya sila kaya nila sinakop ang mga bansa. Kasi lahat ng bansa na inadapt ang Amerikano, sinakop ng Hapon. Bakit? Kasi ang gusto ng Asia, dapat ang Asia ay manandigan sa sarili nilang kontinente. Ang China kaya sila nag-a-arise kasi Asia ito eh. Pinapasok tayo ng foreigner. Amen po ba? Pero ang ginagawa ni Digong ay kinakaibigan kasi magkaka-Asia tayo. Sabi mo sa katabi, magkaka-Asia tayo eh. Ngayon, kung sasabihin ni Digong, digmaan na! Ay wala. Kawawa tayo. Wala tayong panlaban. Anong panlaban natin? Pero maganda tayo mga Kristiyano, ang panlaban natin, worship. Wala tayong worship, may worship tayo.
Oh. Kaya, maniwala po kayo tindi. Sinasabi ko po ito, ang pag-asa na lang natin sa mundong ito, punong-puno na ng kahirapan, ay ang ating pag-iintay sa darating na pagdagit ng Diyos. Alam niyo po, ini-imagine ko, sabi ko, di ba si Superman nalipad? Sabi na, shhh, lipad, yung bilis, ay mas matindi pala ang na-rapture, na-glorify body, mas matindi. Pag sinabi mo pupunta ka doon sa heaven, kasi iba po ang tirahan ng Diyos sa tirahan ng tao. Sabi ng Bible, ang heaven ay akin, ang earth ay inyo. Kasi magagawa siya ng bagong new heaven, new earth. Amen po ba? Doon tayo ilalagay ng Diyos. Pero sa isang kisap mata, pag inisip mo, pupunta ako sa Lord, nandun ka na kagad. Ay samantalang si Superman lilipad pa. Mas matindi ba tayo? Magpa-rapture tayo. Ang ibig ko sabihin, magpasakop tayo sa Diyos. Sa Panginoong Jesus. Malapit na po itong gusto kong ipaabot sa inyo. Ang tanong, handa ka na ba? Para tagpuin ng Diyos. Ano ang susi para ikaw ay maging handa? Una, mamuhay kang may kabanalan sa Diyos. Kailangan mong mamuhay sa kabanalan sa Diyos. Kailangan mong gumawa sa kalooban ng Diyos. Kailangan mong sabihin sa mga tao kung sino si Jesus. Kapatid, kung bakit ka nakakilala sa Diyos, kung bakit tinawag kang anak ng Diyos, isa lang ang purpose ng Diyos. Sabihin mo rin sa kanila na binigyan ako ng karapatang maging anak ng Diyos. Gusto mo ba na magkaroon din ng karapatan? Ang papel po natin is share. Share. Malapit na ang Panginoon. Habang mayroon pa tayo maabot, basahin po natin ng Jude. Verse 22, ito yung sinasabi ni Judas. Hindi po si Judas na Iscariote. Siya po ay kapatid ni Jesus. Sa laman. Jude 22. Nawala yung cellphone. Nandiyan na yung cellphone. Ayun, nandoon. Okay. Ano sabi diyan? Pakibasa Ate May. Sa Jude 22, wala pong chapter yan chapter 1 lang yan. Wala na iba. 22. Okay, tuloy mo na. Okay. Okay na. Sabi doon, kahawaan ninyo ang mga mga nag-aalinlangan, kahawaan ninyo yung mga huhukuman sa apoy. Alam niyo ba mga kapatid, gusto ko magbigyan ng diin. Lahat ng tao, kung hindi nakakilala sa Diyos, lahat po tayo, impyerno ang pupuntahan. Hello? Sinasabi ko sa inyo ang susi, mamuhay sa kabanalan, gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, huwag magsawang gumawa ng mabuti. Pangatlo, sabihin sa mga tao si Kristo. Bakit? Sabi ng John chapter 3 verse 18, sinasabi ko ito sa inyo, lahat ng hindi nanalig o sumampalataya sa anak ng Diyos, sila'y hinatulan na. Pag sinabing hinatulan na, past tense. Amen po ba? Pag sinabing hinatulan na, wala ka ng pagkakataon pa. Tapos ka na, nahatulan ka na eh. Pero sabi ng kasunod na talata, subalit ang mga nananalig at sumasampalataya sa anak ng Diyos, aalisin ko ang hatol sa kanila. So sino ang aalisan ng hatol? Yung mga nanalig sa Panginoong Jesus. Kaya mapalad ka kapatid, pagdating ng rapture, kasama ka kasi hindi ka naman ibubulit sa impyerno, isasama ka ng Diyos doon sa kanyang inihanda dahil sumampalataya ka sa kanya. Amen po ba? Yung mga taong sasampalataya, makakasama sa rapture. Ay paano ang nanay mo kung hindi naman sumasampalataya? Aba, ipakain mo. Kung kaya mong kaladkarin mo. Ay, matindi yun. Hindi yung kaladkad na hilahin mo naman sila. Ibig sabihin, yun ipakikita ko lang na. Kasi naalala niyo si Lot, yung asawa niya, kinaladkad na ng anghel eh.
Sabi, huwag kang lilingon. Kaladkad na, lumingon pa. Di naging haliging asin. Mga kapatid, hindi po ako nagbibiro. Sa tingin ba niyo, nagbibiro ako? Seryoso po ako. Tanungin mo sarili mo ngayon. Kung ikaw matutuwang kasama sa rapture, matutuwa ka bang maiiwan ng nanay at tatay mo na papahirapan ng demonyo? Hello? Ang sarap marinig ng rapture para sa atin. Pero tandaan natin, sa bahagi ng buhay natin, handa tayong dumating ang rapture. Anytime, Lord, pwede kang dumating. I'm prepared. Pero paano po ang tatay ko, Lord? Paano po ang nanay ko? Paano ang mga kapatid ko? Kaya sabi ni Jesus, ibahagi niyo ang salita ko. Huwag kayong maging makasarili. Sinabi niya sa Israel, kaya ako tinawag kayo maging isang bansa para maging modelo kayo sa mga taong walang takot sa Diyos. Pero sinarili ninyo. Kaya sabi ng Lord, mananagot kayo sa akin. Sabi ng Ezekiel chapter 3, 17 pababa, kapag sinabi ko sa iyo na mapapahamak ang nanay mo, ang tatay mo, at hindi mo siniran sila ng gospel, sasagutin mo sa aking mga kamay ang dugo nila. Sinong mananagot sa dugo ng mahal natin sa buhay? Ikaw at ako. Pakibasa nga yung Ezekiel. Hindi ko alam kung verse 17 yun. Chapter 3. Mga kapatid, bakit ko sinasabi ito? Hindi nagbibiro ang Panginoon kung bakit may rapture. Kasi ito ay pabor ng Diyos sa mga anak niya. Alam niyo, ang sarap-sarap nga eh. Isipin mo gumawa ng eksena, gaano katalino ng Diyos. Gumawa siya ng isang layunin. Kukunin ka lang, hindi ka dadaan sa kamatayan. Ang gagawin mo lang, manampalataya kay Jesus, hindi ka na mamamatay. Kung dumating ang rapture. Kapag binahagi mo sa magulang mo ang Kristo na sinampalatayanan mo, at ayaw na lang maniwala, wala ka ng pananagutan. Amen po ba? Pero kapag sinabihan ka ng Lord, sharean mo ang mahal mo sa buhay, hindi mo ginawa, sabi ng Bible, sasagutin mo sa aking mga kamay ang kaluluwa o ang dugo ng mga taong yan. Mga kabataan, kina-challenge ko kayo, kumusta ang tatay at nanay mo at mga kapatid mo? Masaya ka ba na ikaw lang? Masaya ka ba na ikaw lang ang humaharap sa Diyos? Ganito po yung word na makasarili. Katulad ng prodigal son, wala akong pakialam sa inyo, Ama, basta ako makinabang sa mana ko sa iyo. Amen? Pero kung ikaw ay anak ng Diyos, luluhod ka, iiyak ka, at sasabihin mo sa Panginoon, Lord, ito pong mga mahal ko sa buhay, hindi po ako papayag na mamatay sila nang walang Kristo. Hindi po ako papayag na maiwan sila. Kung dumating ang rapture, isasama ko po sila sa iyong harapan. Mahalaga po nating maintindihan ito. Malapit na ang rapture. Kasi nasa sequence na po tayo ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa kanyang pagbabalik, mauuna po muna ang rapture bago ang second coming. Kasi ang second coming, bababa mismo si Jesus sa lupa. Ang rapture, mananatili lang siya sa alapaap. Ang second coming, bababa siya. Sa kanyang pagbaba, kasama na niya ang mga banal. Tayo yun para makidigma sa Battle of Armageddon sa huling panahon, at ito'y mangyayari sa Israel. Dahil ang magiging sentro ng kalakaran, ng political pagdating ni Jesus Christ para mag-reign ay ang Israel. Mga kapatid, masarap alalahanin na tayo'y makasama sa rapture. Pero ang malungkot na bahagi, yung may maiiwan. At sabi ko, Lord, ayaw ko pong maiwan. Ayaw ko rin maiwan na mahal ko sa buhay. Kaya hanggang ngayon, nilalaban ko po ang pamilya namin. Saan man sila naroon, inilalaban namin yan sa prayer. Kasi ako'y naniniwala, kapag ikaw nilalaban mo sa prayer yan, may gagawin ang Diyos dyan. Amen po ba? Pray, pray, pray! Na sila din ay makakilala sa Diyos.
Handa ba tayo? Kapag hindi ka handa, baka maiwan ka. Are you ready to meet the Lord your God? Sa tuwing ako po, sabi ko nga kay Mami, alam nyo, Mi, parang nakulong na tayo sa lugar na ito. Lahat ng mga tao parang pambahay na lang. Di ba? Pwedeng lumabas, lalo ang senior. Ang mga bata, hindi rin pwedeng lumabas. Parang kinukulong ka na ng demonyo sa isang lugar na wala ka na magagawa. Pero hindi po kayang pigilan si Jesus na sinampalatayaan na natin. May media. Kahit saan ka pumunta, yung mga kaibigan mo, mahal ka ni Lord. Alam nyo ngayon, yung mga napapanood natin about Christ, share lang ng share. Ayun, nagla-live tayo. Yung mga nanonood ngayon, maniwala ka sa Diyos. Isabihin mo rin sa mga mahal mo sa buhay na kailangan nilang sumampalataya sa Panginoong Hesus kasi kawawa yung maiiwan sa rapture. Napanood ba niyo yun? Yung tawag dito? Deep in the Night? Ang pangit lang doon, ang iniwan ay pastor. Para bang nangangaral na yung pastor, siya pa naiwan. Kaya wag niyong bibigyan ng sama ng loob ang pastor. Bakit? Sa sama ng loob, hindi nakapasok sa langit. Sinabi po ng Hebreo yun. Sabi ng Hebrews chapter 13, huwag niyong pabigatin ang loob ng inyong mga namiminuno sa inyo. Kasi apektado rin kayo. Bagkos, magpasakop kayo at maglingkod sa Panginoon para rin sila ay magpasakop sa Diyos. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi ako papayag na hindi ka kasama, magkasama tayong dalawa. Hallelujah. Pwede ba tayong mag-close ng kaunti ng ating mata saglit? Sa ating pagpikit ng ating mata ngayon, pwede bang alalahanin nyo kung sino yung isabihin ng Lord sa inyong isipan ng mga tao? Pwede ba nyong iusad ng kaunting panalangin sa Panginoon? Mahal mo sa buhay, kaibigan, sino mang taong i-remind ng Lord sa iyo? Pwede ba sabihin kay Lord, Lord, ang Panginoong Jesus nang mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi siya nagbiro. Kasi yung dadanasin niya, sobrang hirap. Nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, alam niya kung ano mangyayari. Nung si Jesus, i-offer niya ang kanyang buhay, alam niyang ito lang ang paraan para maligtas ang maraming tao. At huwag tayong pumayag ng pamilya natin ay hindi makasama. Jesus. Jesus. The anointing of God is here. The power, the compassion, touch your people right now, Lord. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Yes, the Holy Spirit nag-speak sa atin, nangungusap siya sa atin. Just worship.